Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng October 8, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po natin na binabantayan ang LPA na nasa labas po ng ating area of responsibility about 1,460 km east ng Visayas. At base po dito sa wind map, gaya na inyong nakikita ay posible po yan na mawala na rin hanggang sa darating na Martes. Si Bagyong Bolaven naman ay tuloy-tuloy pang paglakas niya na posibleng aabot hanggang sa super typhoon next week. At bukas ay posible po na nasa severe tropical storm category na po at magsisimula na din na dadaloy ang hanging amihan bukas po dyan sa may extreme northern Luzon at sa darating na Martes ay lalakas ang bagyo na ating binabantayan sa labas ng ating PAR at posibleng nasa typhoon category na po at kasabay ng paglakas nito ay ang paglakas rin ng hanging amihan na siyang haharang po sa malakas na bagyong si Bolaven kaya bumaba po ang tsansa nito na lalapit sa ating kalupaan dahil haharagin po yan ng malakas na bugso ng hanging amihan at posibleng maging super typhoon yan sa darating na Huwebes pero kikilos na po yan palihis palayo na po sa ating area of responsibility at ito naman po ay pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros, Cebu, Leyte, Southern Samar, at sa malaking bahagi po ng Mindanao na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rain sa ilang mga lugar hanggang mamayang gabi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman po mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga... Ayon sa Pag-asa, 3 sama ng panahon ang minomonitor pa rin po ngayon. Ang una po ay ang dating bagyong si Jenny na may international name na Koino. Nasa labas na po ito ng ating PAR at halos hindi gumagalaw ang nasabing bagyo. Ngunit sa ngayon wala na po itong direktang epekto sa lagay ng ating panahon. Ikalawa po ay ang bagyong nasa labas ng ating area of responsibility, ang Tropical Storm Bolaven at bagya pa nga po itong lumakas from tropical depression to tropical storm category na ngayon. Taglay ang lakas ng hangin na 65 km per hour at bugso nitong 80 km per hour. At mabagal po ito na gumagalaw. Ang nasabing bagyo ay wala pong direktang epekto sa lagay ng ating panahon at hindi naman po inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang low pressure area naman po, malapit po ito sa boundary ng ating PAR at inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility within 24 to 48 oras ayon po sa Pag-asa. Nanatili namang mababasa ngayon ang tsansang lumakas bilang bagyo, ngunit hindi po natin naalis ang posibilidad ng paglakas nito. Southwest monsoon o habagat pa rin po ngayon ang nakakaapekto dyan po sa western section ng northern at central Luzon. Kaya ngayong araw ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, generally makakaasa po ng pangkalahatang maliwalas na panahon. May chance lamang po ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na maging maingat po sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po kapag may malalakas na ulan, at ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan o kahit naman sa init ng araw kapag lalabas po ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon ngayong araw. Muli patuloy po tayo na mag-ingat.